So yan po na sabi po ni kaibigang Amaya, ito po ay ano niya sa taon na ipaparating niya. Sabi niya ay isa po itong isa po yung ano ba yung bang katibayan po na kinakailangan nating susunod, no? Kasi yan po daw ay nakasulat na at yan po daw ay isang programa na po, no? Na ito po ay bawat tao talaga ay kailangan pong magpasakop, no? At susunod sa mga pinuno na Ghost Hunter 18. Yun po ba? Sabi po ni kaibigang Amaya, no, na sabi niya yung ano daw kanina, mayroon doon dumaan dito, no, mga ano din, mga katulad nila, pero yun ay yung mga kasama nila ay ano na dumistansya, no, para hindi madisturbo itong pag-uusap na to. So salamat po kaibigang Amaya, no. Ano po yung huli mong sinasabi kanina, yung ba kinakailangan na ano talaga susunod na rin, no? So sabi po ni kaibigang Amaya, ganun talaga, no? Nakakatakot man, nakakagimbal man, nakakakilabot man ang mangyayari, no? Pero sabi po ng ni Amaya na hindi dapat matakot ang tao, no? At hindi mawalan ng pag-asa. Kasi ang tao po ay pinaka-espesyal po ng Diyos. Ang tao po talaga ay mahal ng Panginoon. Kaya ginagawa ito, mangyayari ito para makikita ng Diyos kung sino po talaga ang nagmamahal sa Kanya at yung hindi siya iiwan talaga na kahit anong mangyari, kahit na buhay ang kataya ay na magpapatuloy pa rin. Kasi sabi po ni kaibigang Amaya na paano yung nandito ka pero sinugal mo, iniwan mo ang Panginoon. So pagdating daw sa ikalawang buhay, doon ka din sisingilin, no? Pero sabi po ni kaibigang Amaya, kung magsasakripisyo ka po daw ngayon, kahit na ito na po yung huling birthday, ay pagdating po daw dun sa ipangalawang buhay, sabi po ni kaibigang Amaya, maswerte ka kasi handa ka na mawala para sa Panginoon, no? Kaya yun po daw ang pinaka-importante o tinatawag na sakripisyo, no? Kaya yun, kaibigang Amaya, salamat po sa lahat ng mga inano mo po sa amin, no, pinarating. At yun, nakakatakot po talaga kasi wala namang magandang may dudulot yan, puro naman yan babala na napakahirap, no? So yan po, yung sabi po ni kaibigang Amaya, no, kinakailangan po talaga, no, na ano, bago po maitayo ang tinatawag po talaga na bagong Pilipinas, no. Kasi yan po ang inaasahan ng tao at yan ang inaantay ng tao. Matagal-tagal pa po daw yan, sabi po ni kaibigang Amaya, kasi simula pa lang ng paggalaw at saka kasabay pa dyan ang paghahari po na ng sleeping dragon, no? Kaya mahirapan po ang bagong Pilipinas na makabangon sa ngayon. Sabi po niya na mangyayari pa ang lahat na kagimbal-gimbal na pangyayari bago po na maging ganap po talaga ang tinatawag na bagong Pilipinas. So kaibigang Amaya, salamat po talaga, no, sa lahat ng ano mo, sa lahat ng sinasabi mo, no. Kaya yun, wala na tayong magagawa dyan, no? Kailangan nating sumusunod sa lahat ng mga pinuno o sino man yung namumuno ng kasi sa bawat kaharian, kasi wala tayong magagawa, kontrolado po ng lahat, no? At yun, salamat po kaibigang Amaya. Grabe yun.
Grabe yung sinasabi ni kaibigang Amayo. Sinasabi po ni kaibigang Amayo, no, magpapasalamat po daw siya, no, sa lahat ng tao na nakikinig. Pero sabi niya, hindi daw ito sa pilitan, no. Sabi niya, kahit na 1% lang po yung kukunin, okay na po daw. Yun ang pagkasabi niya. Total ay para naman daw sa tao, kasi sila po daw ay wala na po daw ang pag-asa, no, kasi tapos na po sila, no. Tapos na po sila, nagkamali sila, at yun, nagpapasalamat lang po daw sila na binigyan pa din sila ng panahon na magpapatuloy, naninirahan pa rin, no. At yun din, mayroon ding nagsisisi sa kanila, mayroon ding gumagawa ng tama sa kanila kahit na wala na pong pag-asa. Ganun po yan sila. Kaya tayo po ay magpapasalamat po talaga sa Panginoon na tayo ang pinaka-espesyal, no, na nilalang, no, pinakamahal po talaga ng Diyos. Kaya sabi niya ni kaibigang Amaya, susunod po tayo, no, sa lahat, no. Sabi niya ano po yan, kaibigang Amaya? So, sabi po ni kaibigang Amaya, no, lahat ng tao ay nag-aabang, no, sa tinatawag na bagong Pilipinas, pero sabi niya mangyayari pa ang lahat, no. Sa paghahari ng Sleeping Dragon, mangyayari po lahat, no, ng pinakamapait po na maranasan natin. At pagkatapos ng paghahari nila, makaranas pa rin tayo ng pinakamapait sa sarili natin talaga, no. Pero yan po ay isang pagsubok na naman, no. Kaya kaibigang Amaya, ano po yung sinasabi mo na isang patunay na kinakailangan po tayong sumunod? Iyan po ba ay nakasaad po talaga? Kasakit na sa kong lubot ug nilingkod eh. So yan po, sabi po ni kaibigang Amaya, ito po ay ano niya sa tao na ipaparating niya. Sabi niya ay isa po yung yung bang katibayan po na kinakailangan nating susunod, no? Kasi yan po daw ay nakasulat na, at yan po daw ay isang programa na po, no, na ito po ay bawat tao talaga ay kailangan pong magpasakop, no, at susunod sa mga pinuno na nanunungkulan po, dahil wala daw kapamalaan na hindi mula sa Diyos, no, o walang patnubay na galing po sa ating mahal na Panginoon, no. Kaya yun, ang mga pinuno na posibleng maghahari po sa kasalukuyan ay nilagay po na ng Diyos, no. Yun, na may dahilan, no. Kaya ang sumusuway sa pamahalaan ay sumusuway din po sa Diyos, no, kasi siya po yung naglagay. So sabi, yan po ang ni kaibigang Amaya, na kinakailangan po tayong sumusunod, no, sa bawat pamumuno po, o bawat maghahari na mga kaharian, no, o bawat hari, kung ano po yung kanyang gustong ipasunod, kasi yan po ay may patnubay. So kasi yan sa akin lang po ay kusog ako manaway ba na yun, puro saad pero wala ganun, o ano man yan, lahat po daw yan ay may patnubay, no? At hindi lang daw puro ang tingnan natin, ay hindi lang daw yung purong magandang gawain, kasi expected na po yan na gagawa din yan ng hindi maganda, kasi nandyan na sa tao na po talaga yan, package na po daw yan sa atin bilang isang tao na may ganun talaga. Kaya ang dyan, kinakailangan po na magtiis-tiis at susunod ang tao, no, kasi may katapusan din ang lahat.
ang ano lang daw diyan, no, kasi kapag ano daw, kapag susuway ka, para mo lang daw sinusuway ang Diyos, no. Kaya susunod sa bawat pamumuno or ano man yan. Kaibigang Amaya, so yun, no, sabi po ni kaibigang Amaya, no, kailangan malampasan po din kasi pagkatapos niyan, diyan unti-unti, no, na makilala ang bagong Pilipinas o ang ano ng Diyos, no. Kasi maraming ano talaga nag-aabang. Pero wala pa kasi darating pa talaga 'yan, no. Pagkatapos na 'yan, darating pa na ang tao ay bibilhin po. No, nasabi na niya 'yan na bibilhin ng tao. Sige, sabi ano pala, kapag tatanggapin mo ang pera ay ano, ano ba yung pagkaano yun? Kasi mahirapan ako magsabi nga diretso talaga sa sinasabi ni kaibigan Maya kasi yung bang bawal sa sa ano ba sa YouTube da. Kaya yun, parang inilihis ko na lang, no. Yung ano niya na kapag tatanggapin mo ang pera ay yung bang maano ka pa rin, wala ka pa rin patutunguhan. Pero kung tatanggapin mo ang pera o hindi mo tatanggapin ang pera, wala ka pa rin. Kung sa Bisaya pa ba, yung bang kung tung dawaton ni mong kwarta, pildi ka. Pag di ni mo dawaton, pildi ka. So walang patutunguhan 'yun. Kaya mapipilitan na tatanggapin, no? Kaya yun. Yan po ang bintahan. So parang binibinta mo na yung ano mo. Siyempre may kapalit diyan. Kung ano yung mga rason na 'yan, no? So kaibigang Amaya, nasabi mo na po 'yan sa akin pero hindi pa talaga napag-usapan kung hindi pa natin napag-usapan kung ano yung dahilan o ano yung target kung bakit mangyayari yan, yung ganon. Sige po, no. So yun po. Sabi po ni kaibigang Amaya, sa sunod na lang po daw, no, kasi oras na po daw, no. Sa sunod na lang po daw yan pag-uusapan. Marami pa daw siyang marami pa siyang inanda na pag-uusapan natin, no, ipaparating niya. Sa sunod na lang po daw yan kasi dito na yan talaga mangyayari at malapit-lapit na po yan, no. Para din makabantay ba, no, marami talaga na posible na mangyari. Kaya sabi niya sa sunod yan po yung pag-uusapan, no, kasi nagano na po daw yung mga kasamahan niya na uuwi na po, no. Babalik na po sila at ang gusto pa ni kaibigang Amaya ihatid po ako, no, ihatid po ako pa uwi. Pero kaibigang Amaya, wag na lang po siguro, ako na lang po siguro uwi at maraming salamat po na sa kaunting panahon na hindi na ako ba naghago-hago na makaabot ko dito, na makapunta ako sa inyo kasi dito sinalubong na ako para babalik. So yun, grabe yung bahihi ni kaibigang Amaya, no, para ba pong akong makaihi dito. Kaibigang Amaya, salamat po talaga, pero yun, para bang ang lilibog talaga ng sitwasyon, no, pero sige lang, at least na pagdating ng panahon, no, sa kasulukuyan or sa darating pa talaga na panahon ay may mga parang idea po ang tao na yan, ito na po yun, no, ito na po yun, no, nangyayari na. Marami pang mga hindi talaga natuklasan ng tao, no, kasi ito po lalo na po talaga dito ay may mga tap-tap po ito, no, o ba yung may mga tabil, no, kasi tulad sa inyo, no, sa ano din ninyo, sa mundo ninyo iba din, no, pero may pagkahawig lang pero iba lang din kayo, no, kaysa amin. Pero kayo open po kayo, no, sa amin makikita ninyo, pero kami ano talaga, hindi talaga, no. Kasi tulad ng sinasabi, napaka-crucial po nito, no, kasi nasa tao po talaga ang ano ngayon, yung bang selected ngayon, yung pamimili na sa tao, hindi daw sa kanila kasi sila ay lumilipas na,
at sila po ay wala na po talagang pag-asa, no? Kaya kung mabuting gawain, ginagawa na lang po nila, pero namumuhay din sila ng tahimik. Kaya kung napapansin natin, pag may magkasala na tao sa kanila ay bigyan nila ng leksyon, no? Kaya ganun lang, pero nagrerespeto din sila sa tao, no? Kaya kasi alam po nila na mahal po na ng Diyos. So kaibigang Amaya, salamat po talaga ha, at hindi lang siguro ako magtatagal, uwi na lang ako, mauna ako sa inyo. Sige, salamat po, no. So yun, no. Ano po daw, distansya po daw saglit si kaibigang Amaya, no. Pupuntahan niya yung mga kasama niya na nagpapakita kanina. So yun po, no. So napaka ano natin, no. Antayin lang po natin si kaibigang Amaya na ano, nag-uusap pa daw po sila. So ano kaya yung plano nila dito, no? So tingnan natin yung paligid, baka masilip natin ba. Sino? Uy. Sige po, pasensya na po kaibigang Amaya, na ginalaw ko yung camera. So diyan lang pala ano si kaibigang Amaya, na sabi niya na hindi pa daw tapos. Kinuha ko na yung camera, nag-uusap pa sila, no? So pasensya na po talaga kaibigang Amaya.